Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at may SSS o GSS pension, pakinggan nyo, mabuti itong nakakagulat na balita tungkol sa Enero 2020. Mayroon na kasing 7 mahalagang pagbabago na maaaring tumaas ang inyong pensyon, pero maaari rin na may mabawas. Kung hindi ninyo alam ang tamang proseso, hindi ito basta simpleng dagdag lang SA monthly pension ninyo, kundi may kasamang mga bagong patakaran, SA tax, SA payout schedule, at maging SA mga benepisyo na matagal nang nakatago SA sistema, pero hindi alam ng karamihan. Maraming seniors ngayon ang nabibigla dahil SA mga natatanggap nilang sulat mula sa SSS at GSIS, at ang iba ay may nakikitang bawas sa kanilang ATM card, imbes na dagdag. Kaya naman ngayong araw na ito, tutulungan kayong maintindihan kung paano eksaktong maaapektuhan ang inyong pensyon. Sa taong 2020, ang mga bagong patakaran na kailangan ninyong malaman, at higit sa lahat paano ninyo mapoprotektahan ang bawat piso na pinaghirapan ninyo sa loob ng maraming taon. Huwag kayong mag-alala, ipapaliwanag ito sa simpleng paraan. Parang magkakapit bahay lang tayong nag-usap sa hapag. Kaya makinig kayo mabuti dahil sa dulo ng video na ito, mayroon akong ilang mahalagang tips kung paano ninyo maximize ang inyong retirement income at kung paano iiwasan ang mga pagkakamali na nagiging dahilan kung bakit maraming seniors ang hindi nakakakuha ng buong halaga na dapat nilang matanggap. Una sa lahat, kailangan nating pag-usapan ang pinakamalaking balita ngayong 2026. Ay ang SSS Pension Reform Program na nagsimula noong Setyembre 2025. Ito na isang 3 taong pension increase para SA lahat ng SSS pensioners, at ito ang unang pagkakataon SA 60, 8 taong kasaysayan ng na may ganitong klasing programa. Ang layunin nito ay tulong sa halos 3.8 milyong pensioners na nakakaranas ng mahirap na buhay dahil sa tumaas na presyo ng bilihin, gamot at iba pang pangangailangan. Ang retirement at disability pensioners ay makakakuha ng 10% pagtaas bawat taon sa loob ng 3 taon. Mula 2025 hanggang 2027 nakabuo ang 33% pagtaas sa pensyon. Samantala ang survivor pensioners naman ay makakakuha ng 5% increase bawat taon o kabuong 16% sa loob ng 3 taon na ngayong Enero 2026 mayroon na dapat kayong nakikitang unang pagtaas na iyon sa inyong monthly pension kung kayo ay nasa listahan ng active pensioners noong Agosto 2020. Halimbawa, kung ang dati ninyong pensyon ay 2,200 piso bawat buwan, dapat ay 2,420 piso na ito ngayong 2,026 at tataas ito ng another 10% sa Setyembre 2026 at another 10% uli sa Setyembre 2027. Pero maraming seniors ang hindi nakakakuha ng tamang halaga dahil SA mga problema sa kanilang records, lalo na kung may missing contributions o hindi updated ang kanilang bank account details sa SSS. Ikalawang mahalagang pagbabago ay ang GSIS, SSS Portability Law, na napakatagal nang umiiral pero ngayon lang talaga ginamit ng maraming retirees. Dahil SA mas malinaw na implementing rules, ang batas na ito ay nangangahulugan na kung kayo ay nagtrabaho sa private sector o may SSS contributions at pagkatapos ay lumipat SA government service at may GSIS contributions, pwede ninyong pagsamahin ang lahat ng inyong contributions para makakuha ng mas mataas na pensyon. Ang computation ay base sa combined credible service mula sa 2 sistema at ang average monthly salary credit ay kinukuha mula sa pinakamataas na 36 na buwan ng salary credits mula sa parehong SSS at GSIS. Halimbawa, kung kayo ay may 10 taon SA GSIS at 8 taon SA SSSS, mayroon kayong total na 18 taon ng credible na serbisyo. Ang pension formula ay depende kung saan kayo mas nakinabang, pero ang importante ay hindi na masasayang ang inyong contributions. Kahit lumipat kayo ng sektor, maraming retirees ngayong 2026 ang ngayon lang nalalaman itong option na ito. Kaya kung kayo ay may history sa both private at government work,
kailangan ninyong mag-apply specifically for portability benefits. Pumunta kayo SA nearest SSS o GSIS office at dalhin ninyo ang Certificate of Total Contributions mula SA both agencies dahil kung hindi ninyo gagawin ito, ang pension ninyo ay computed separately lang at mas maliit ang makukuha ninyo. Ikatlong pagbabago na dapat ninyong malaman ay ang GCIS, Christmas Cash Gift Program na nag-expand ngayong 2025 para isama ang pro-rata pensioners at portability law pensioners. Dati kasi ang mga taong ito ay hindi kasama SA Cash Gift Distribution, pero ngayong taon dinagdag na sila SA listahan ang cash gift ay equivalent ng 1-month pension o 10,000 piso, kung alin ang mas mababa. Pero maraming pensioners ang excluded PA rin, dito lalo na ang survivorship at dependent pensioners. At ang mga pumili ng 5-year lump sum option na ang pensyon ay magsisimula PA lang after December 2025. May exclusion din para SA mga nag-retire from 2021 to 2025 na kumuha ng GSS. 18 beses lump sum payment dahil considered na silang nakakuha na ng advance payment. Kaya kung kayo ay hindi nakakuha ng cash gift na yon ngayong December, tingnan ninyo kung kayo BA ay kasama sa exclusion list at huwag kayong magulat o magreklamo kung hindi kayo qualified. Ang important dito ay maintindihan ninyo kung bakit at kung ano ang dapat ninyong gawin next time para makasali kayo. Ika-4 na pagbabago ay ang bagong patakaran sa pension verification at proof of life requirements dahil SA digitalization ng SSS at GSS. Lahat ng pensioners ay kailangan ng mag-update ng kanilang records online through my SSS portal o Exismo app. Ang problema ay maraming senior citizens ang hindi marunong gumamit ng internet o walang smartphone. Kaya ang nangyayari ay naho-hold ang kanilang pensyon dahil SA hindi nila nako-comply. Ang annual verification requirements ngayong 2026 mas strict na ang SSS at GSIS sa pag-check ng active status ng pensioners at kung hindi kayo mag-submit ng proof of life within the required period, ang pensyon ninyo ay temporarily suspended. Ang proof of life ay simpleng dokumento lang na nagpapatunay na kayo ay buhay PA at still eligible to receive pension benefits. Pwede kayong pumunta SA, SSS or GSIS office personally para dito o pwede ninyong gamitin ang GWAPS kiosks na nakakalat na ngayon SA iba't ibang parte ng bansa. Ang advice ko sa inyo ay huwag ninyong hihintayin mag-hold ang pension ninyo bago kayo kumilos. Gawin ninyo itong annual routine bawat January o February para sigurado na tuloy ang payout ninyo buong taon. Ika-5, mahalagang pagbabago ay ang bagong rules SA lump sum options at ang kanilang tax implications. Maraming retirees ang hindi alam na ang retirement benefits mula SA, SSS at GSIS ay generally tax exempt, pero may certain conditions na dapat sundin para hindi kayo matax ng Bureau of Internal Revenue. Kung kayo ay pumili ng 18 buwang advance lump sum option SA SSS o ang 5 taon o 18 buwang lump sum SA GSIS, ang amount na ito ay dapat declared SA BIR kung lumalampas ito sa certain threshold. Lalo na kung kayo ay may ibang income sources. PA, ang problema ay maraming seniors ang hindi nag-declare at nahuhuli lang sila later on na may tax liability. Pala sila sa 2020, mas strict na ang coordination between SSS, GSES at BIR dahil SA computerized system, kaya mas madali na nilang makikita kung may discrepancy sa inyong tax filings. Ang advice kayo ay mag-consult kayo SA tax professional kung kayo ay kumuha ng malaking lump sum para ma-assure ninyo na wala kayong problema sa BIR later on. Ang retirement benefits ay dapat tax-free, pero kung may questionable transactions o hindi properly documented, maaari kayong ma-audit at makakuha PA ng penalties. Ika-6 na pagbabago ay ang updated payout schedules para SA, SSS at GSIS pensioners. Ang SSS pension ay traditionally released based SA last digit ng inyong social security number, usually between the 1st to 15th of the month, para SASN ending in 1 to 4, at 16 hanggang 30 sa para SASSN ending in 5 to 9, pero dahil SA dagdag na pensioners at SA bagong system may mga delays. Minsan lalo na kung may holidays or weekends. Ang GSS naman ay traditionally releases pension every 8th of the month, pero pwede itong mag-shift depending on banking holidays ngayong 2020.
Ang advice ng both agencies ay i-enroll ninyo ang inyong UMID card bilang 80